Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, January 2. So, ang ating topic po for today is active obedience of Christ. Ang ibig sabihin daw po nito ay a term referring to Christ's perfect obedience to God during His entire earthly life, which earned the righteousness that God credits to those place their faith in Christ. So, ang scripture po natin for today is Romans chapter 5 verse 19. Aking pong babasahin. For just as through the disobedience of the one man that many were made sinners, so also through the obedience of the one man that many will be righteous. So, ang ibig sabihin daw po dito na si Adan ay nagkasala for the disobedience of Adam. Many were made sinners. Ibig sabihin po, dun pa lang po sa pagkakaroon ng sala ni Adam dahil siya po ay natempt ni Satan is nagkasala na po tayong lahat. Ibig sabihin, yung kinagat na po nila yung fruit is na-open yung eyes nila sa sin or na-open sila sa sin. Ibig sabihin, lahat, di ba perfect po sila nung ginawa po sila ni God. Ibig sabihin, yung kinagat po nila yun, hindi na sila perfect na tao and binaba po sila ni God sa earth. So, dahil po dito, one man na nag-cause ng sins ng many. Also, ang obedience ni Jesus Christ, many will be made righteous. So, anong pa ibig sabihin po ng righteous daw? Righteous is yung magiging mamumuhay na po tayo na malapit sa ating Panginoon and makakamit na po natin yung buhay na walang hanggan sa paniniwala dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, ano ba yung explanation po sa ating topic ngayon, active obedience of Christ? Ibig sabihin daw po niyan, ito daw po yung sumasalamin sa perfect na pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo during His entire earthly life. So, which earned po the righteousness of us na credit dahil po sinakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay dito sa lupa. So, teachings naman po natin for today. First teaching is Jesus becomes fully human to fully obey the Father. Ibig sabihin, si Jesus na po yung nagkatawang tao upang mag-obey or i-obey ng tama or perfectly yung utos ng ating Panginoon Diyos. So, second teaching po is Jesus represents humankind as the head of new humanity. So, ibig sabihin po dito ay si Jesus yung nag-represent sa mga bagong tao. Ibig sabihin ng bagong tao, yung mga nag-accept sa Kanya truly. And of course, yung mga lumang tao na yung di pa na sila nakakilala kay God, kay Jesus. And yung bagong tao, yung nakakakilala na sila sa ating Panginoong Hesukristo. Then, third teaching po natin or last teaching is Jesus active obedience is credited to those who believes in His person and works. Ibig sabihin po kung ano po yung active obedience daw po ng ating Panginoon, yung ginawa ng ating Panginoon is makakredit o mapupunta sa mga taong naniniwala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo and naniniwala sa kanya na bilang siya ay ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao at sinakripisyo ang kanyang sarili upang maligtas po tayong lahat. So, first application na po natin for today is believe that Jesus is both God and man. Ibig sabihin, nung pumunta po siya dito sa mundo, nagkatawang tao siya, hindi nawala yung pagka-Diyos niya. Ibig sabihin, marami po kasing iba't ibang religion na nagsasabi na si Jesus daw po ay hindi Diyos kundi isang perpektong tao lang. So, hindi po. Ang ating Panginoon Diyos ay bumaba sa lupa, galing ng langit para iligtas po tayong lahat. And of course, wag po nating i-discredit or
ibababa ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag natin siyang kukulangan, kasi dahil po ang ating Panginoon ay at Panginoong Jesus, ang ating Panginoon, hindi lang po lamang siya perpektong tao. So, second application po natin for today is believe that Jesus is sufficient for salvation. Ibig sabihin, hindi po tayo maliligtas or hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil po sa ating mga magagandang gawain, kundi yung magagandang gawain po yung magiging effect ng ating pag-accept kay Jesus as our Lord and Savior. For example na lang po, yung ibang pong tao, yung mga Jesuits, pinapakalat po nila dati nung nag-preach si Saint Paul, na hindi dapat daw na para makuha mo daw yung buhay na walang hanggan is through your good works. Hindi po ganun, diba? Kung i-accept mo po si Jesus as your Lord and Savior, diba, dadaloy po yung blessings ng ating Panginoon, and of course kasama na po dun yung magiging gawain mo or gagawin mo, dahil ikaw ba naman, kung maniniwala ka sa ating Panginoon as your Lord and Savior, but hindi mo gagayahin yung teachings niya? Bakit hindi mo gagawin yung mga ginawa niya? And of course, 'di ba? Kung i-accept mo si Lord, si Jesus Christ as our Lord and Savior, hindi ka gagawa ng mga bagay na i-disown, o hindi ka gagawa ng mga bagay na mali-dishonor yung pangalan niya, or hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi mag-glorify yung pangalan ng ating Panginoon. So, kaya nga karamihan ng mga Kristiyano, sinasabi nila na si Jesus po yung Lord and Savior nila, pero wala po sa kanilang mga kilos, asal. Ako po minsan ganun. Well po, kaya mas lalo po na pa po nating pagigihan yung relationship natin sa ating Panginoon, and mas lalo pa pong mapalalim. And of course, ang magiging effect po yun is mas lalo po tayong mapapalalim sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And mangyari po is mas magiging righteous pa po tayo, and of course hindi pa malilesen na po yung sa pag-accept po kay Jesus Christ, is mas malilesen po yung paggawa natin ng mali, dahil ang ating pamumuhay ay gagayahin na po natin sa kung paano namuhay ang ating Panginoong Hesukristo. So, third application naman po natin for today is believe that we are made righteous in Christ. Ibig sabihin, hindi tayo righteous sa ating good works, dahil sa good works lang, lahat po tayo hindi tayo perfect. So, lahat po tayo ay sumusuway sa utos ng ating Panginoon. Kailangan natin i-accept ang ating Panginoong Hesukristo na hindi nagkasala kahit kailan nung siya ay nabubuhay, para po tayo maligtas, dahil ang ating Panginoong Hesukristo ang tulay patungo sa buhay na walang hanggan. So, ayun lang po. Maraming salamat. Ako po si Godfrey Quizon, and this is my devotion for today, January 2. Sana po ay marami kayo natutunan. Happy New Year po, and God bless us all.